Pambungad na eksena, ipinakilala tayo sa developer ng real estate, si Dodge Tynes, na nalugi at kasalukuyang naghihirap kumita ng pera. Lumalabas na ang pangunahing dahilan ng problema niya sa pananalapi ay ang nabigong investment na ginawa niya sa pamamagitan ng pagbili ng lumang gusali na tinatawag na The Carrington, na hindi pa niya naibenta ngayon. Hindi rin niya magawang makaakit ng sinumang nangungupahan dahil kailangan pa ng maraming pagsasaayos. Bilang karagdagan sa problema ni Dodge, ang kanyang asawa, si Val, ay buntis sa kanilang unang anak. Buti na lang at napaka-maunawain ni Val at lagi siyang hinihikayat na maging positibo ang pananaw. Bukod sa lahat ng ito, si Dodge ay madalas na nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo, kaya lagi siyang umiinom ng gamot. Isang araw, pinuntahan niya ang kumpanya na tinatawag na Tyro Fund sa pag-asang makakuha ng pautang. Doon, nakilala niya ang CEO ng kumpanya, si Miles Sellers, na tila alam na alam ang kanyang kalagayan. Sumang-ayon si Miles na tulungan siya at nag-alok ng kasunduan, lumahok sa larong hunt game, ngunit siya ang magiging biktima. Agad na tinanggihan ni Dodge ang alok, ngunit nagbago ang isip niya nang banggitin ni Miles na ang reward ay milyon-milyong dolyar. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Miles na si Dodge ay tutugisin ng 5 hunter sa loob ng 24 na oras. Bawat oras na nabubuhay siya, magkakaroon siya ng pera na ita-transfer sa kanyang bank account mula sa hindi kilalang bank account. Oras-oras ay tumataas ang halaga ng pera sa tuwing maaabot niya ang partikular na antas at sa pagtatapos ng laro, magkakaroon siya ng 24.5 milyong dolyar. Gayunpaman, hindi malalaman ni Dodge kung ano ang hitsura ng mga hunter na dahil maaaring nagmula sila sa anumang lahi o kasarian. Sinabi din sa kanya ni Miles ang tungkol sa patakaran. Hindi maaaring ihinto o magpahinga si Dodge kapag nagsimula na ang laro, hindi niya maaaring sabihin sa sinuman ang tungkol dito, at hindi siya pwedeng umalis sa lungsod. Kung lalabag siya sa alinman sa mga panuntunang ito, hindi matatapos ang laro hanggang sa siya ay mamatay. Nag-aalangan si Dodge, ngunit nakumbinsi siya ni Miles nang sabihin nitong masisigurado niya ang magandang kinabukasan ng pamilya kahit na mamatay siya sa laro. Ang eksena ay nag-rewind ilang araw bago iyon, at nakita natin si Dodge na nagja-jogging sa umaga. Dito, nalaman natin na siya ay dating atleta at record breaker sa Universidad ng Michigan. Pagkatapos makumpleto ang pag-eehersisyo sa umaga, bumalik siya sa bahay at nagsimulang maghanda ng almusal para sa kanyang asawa. Sa gitna nito, napansin niya ang mga bills na hindi pa nababayaran. Kinagabihan, pumunta ang mag-asawa sa bar na pag-aari ng matalik na kaibigan ni Dodge, si Luger. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na si Luger ay nagpahiram din noon sa kanila ng 50,000 dolyar para sa ininvest na gusali, ngunit pinahintulutan niya si Dodge na ibalik ito pagkatapos maresolba ang problema niya sa pera. Isang umaga, papunta na sana si Dodge sa trabaho nang bigla siyang makaranas ng panibagong matinding pananakit ng ulo, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa kalsada. Isinugod siya sa ospital kung saan agad siyang pinuntahan ni Val. Di nagtagal, ang dalawang doktor ay naghatid ng kalunos-lunos na balita. Si Dodge ay may terminal na kanser sa utak, at ang tumor ay hindi kayang operahin. Ang balita ay nagpalungkot sa mag-asawa, ngunit pinilit siya ni Val na magpagamot sa mga kilalang ospital. Gayunpaman, inihayag ni Dodge na nagamit na niya ang kanyang insurance para mabayaran ang ilang mga gastusin, kaya napaiyak si Val. Bago sila umalis ng ospital, binigyan siya ng nurse ng business card ng Tyro Fund, at sinabing tinutulungan umano ng kumpanya ang mga taong may nakamamatay na sakit. Bumalik sa kasalukuyan, saglit na nag-isip si Dodge at sa huli ay nagpa siya na makilahok sa pinakamapanganib na laro. Nang gabing iyon, nagsinungaling siya sa kanyang asawa na nakagawa siya ng matagumpay na kasunduan sa isang mamumuhunan, si Jerry Pierce, at malapit nang i-transfer ang pera. Kinaumagahan, umalis siya sa bahay na nagkukunwaring magja-jogging ngunit sa halip ay nakipagkita siya kay Miles sa restaurant. Ipinaalam sa kanya ni Miles na magsisimula ang laro sa pagsikat ng araw sa oras na 6:46 AM, at bago iyon, kinuha niya ang lahat ng gamit ni Dodge, kasama ang kanyang wallet at cellphone. Ibinalik ni Miles ang mga gamot pati na rin ang ultrasound ng kanyang anak. Kasunod nito, binigyan siya ni Miles ng bagong cellphone na magagamit niya upang makita ang pera niya sa bangko. Bukod dito, ipapadala rin ng telepono ang kasalukuyan niyang lokasyon sa mga hunter sa loob ng 15 segundo bawat oras. Sa sandaling ang orasan ay umabot sa 6:46, nagsimula ang laro, at si Dodge ay nagsimulang tumakbo sa mga kalye, sinusubukang hindi mapatay. Hindi nagtagal ay sumakay siya sa bus, ngunit may pumasok din na lalaki pagkapasok niya.
Sa paghihinala na siya ay Hunter, si Dodge ay nagmamadaling bumaba ng bus at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa kabilang banda, napansin ni Val ang 50,000 dolyar na idineposito sa account ng kanyang asawa. Sinusubukan nitong tawagan siya ngunit walang nangyari. Samantala, napansin ni Dodge ang kotse na nakasunod sa kanya, kaya agad siyang pumasok sa mall. Nang maramdaman ang paparating na panganib, pumasok siya sa elevator upang magtago sa itaas na palapag. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang unang hunter, si Nixon, na isang British na ginoo. Nataranta, nagtago si Dodge sa isa sa mga banyo, ngunit hindi nagtagal ay tinambangan siya. Sa mabilis na paggalaw, itinulak ni Dodge ang hunter sa gilid at tumakbo palayo. Bumalik sa mall sa ibaba, hinarang siya ng isa pang hunter, si Reagan, isang Southern cowboy, na umakay sa kanya patungo sa bakanteng lugar. Sa kanilang paglalakad, nag-double cross ang kanilang mga mata kay Nixon, dahilan para magambala si Reagan. Ginamit ni Dodge ang pagkakataong ito upang tumakas mula sa parehong hunter at sumakay sa tren. Bukod sa lahat ng ito, ipinakilala tayo sa isa sa mga alipores ni Miles, si Connell, na responsable sa pagsubaybay sa laro on-site at paglilinis ng anumang ebidensya na iniwan ng mga kalahok. Bukod dito, ang laro ay maingat na sinusubaybayan ni Miles at ng mga tauhan niya mula sa punong tanggapan ng Tyro Fund na sinusubaybayan ang lahat ng kanilang mga galaw. Sa ibang lugar, nakatanggap si Val ng voicemail mula kay Jerry, kung saan nalaman niya na walang nangyaring kasunduan sa pagitan nila ni Dodge. Muli niyang sinubukang tawagan ang kanyang asawa ngunit walang nangyari. Nag-aalala para sa kaligtasan niya, nakipag-ugnayan siya kay Luger, ngunit wala rin itong ideya tungkol sa kinaroroonan niya. Sa oras na ito, nalaman niya na ang pera sa bangko ni Dodge ay tumaas na sa 150,000 dolyar. Kasunod nito, binisita ni Val at Luger ang bangko, upang alamin kung sino ang pinagmulan ng mga mahiwagang deposito na ito. Gayunpaman, sila mismo ang nagmukhang kahina-hinala, na nag-udyok sa kanila na umalis bago magdulot ng anumang gulo. Pagkatapos ay tumawag ang dalawa sa pulisya upang i-report ang nawawalang asawa, ngunit sinabi sa kanila ng opisyal na hindi sila maaaring kumilos hanggat hindi nawawala ang tao sa loob ng 24 na oras. Sa sumunod na eksena, pumasok si Dodge sa walang laman na simbahan at nagtago sa silid ng pag-amin. Doon, kinausap siya ni Father, na nagtanong tungkol sa alalahanin niya. Pagkatapos ay inamin ni Dodge na nasangkot siya sa masamang bagay at nahihirapan siya ngayon. Sa gitna nito, napansin niya ang isang anino na gumagalaw sa labas ng confession room. Sa paniniwalang ito ay Hunter, inatake siya ni Dodge, ngunit hindi nagtagal ay pinigilan siya ni Father. Sa hindi inaasahang pangyayari, ibinunyag ni Father ang kanyang sarili bilang isa pang hunter na nagngangalang Carter. Bilang psychologist, sinabi ni Carter na nahulaan niya ang susunod na hakbang ni Dodge at nahuli siya dito. Pagkatapos ay inilock niya ang lahat ng pinto ng simbahan bago naglunsad ng pag-atake gamit ang martilyo. Pagkaraan ng ilang sandali ng matinding tunggalian sa pagitan ng dalawa, kahit papaano ay nagawa ni Dodge na ikulong si Carter sa maliit na silid ngunit natamaan siya ng martilyo sa kanyang binti. Kasunod nito, lumabas si Dodge sa simbahan at tinawagan si Miles, ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pinsala sa binti. Gayunpaman, inutusan siya ni Miles na gamutin ang sugat dahil hindi maaaring itigil ang laro. Pagkatapos nito, bumili si Dodge ng ilang medical supplies at ginamot ang sarili. Ngayong hindi na siya makatakbo, nakaisip siya ng planong makihalubilo sa maraming tao na katatapos lang manood ng laro. Habang lumilipas ang isa pang oras, nakita ang lokasyon ni Dodge sa loob ng 15 segundo at nagmaneho si Nixon patungo sa parehong lugar. Gayunpaman, hindi niya makita si Dodge dahil nag-disguise siya bilang isa sa mga manonood sa pamamagitan ng pagsusuot ng ninakaw na jersey at sombrero. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan si Dodge ng street vendor at gustong bawiin ang kanyang jersey. Ang kaguluhang ito ay nagpahintulot kay Nixon na makita si Dodge, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa parkingan at nagtago sa isa sa mga trunk ng kotse. Sa bahay, lalong namumroblema si Val habang ang asawa niya ay nananatiling hindi makontak. Desperado para sa mga sagot, tiningnan niya ang mga gamit ng asawa at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang business card ng Tyro Fund. Sa ngayon, ang pera sa bangko ni Dodge ay tumaas sa 2.2 milyong dolyar. Ang kotse, kung saan nagtatago si Dodge, ay papunta sa ibang lungsod. Nang malaman niya ito, napagtanto niya na labag ito sa mga patakaran ng laro, kaya nagsimula siyang kumatok ng malakas.
Nang marinig ito, huminto ang pamilya sa gilid ng kalsada at binuksan ang likuran. Nagulat sila nang makita si Dodge at agad silang tumawag ng pulis. Gayunpaman, inagaw ni Dodge ang cellphone at itinapon ito bago umalis sa lugar. Pagsapit ng gabi, nagnakaw siya ng taxi mula sa gasolinahan at nagmaneho pa uwi. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laro. Pagpasok pa lang niya sa loob, nagpakita si Carter sakay ng motor at inatake siya ng pamalo. Napagtanto na hindi ligtas na bumalik sa kanyang pamilya, nagmadali siyang bumalik sa taxi. Ang ingay ng kaguluhan ay nagpaalerto kay Val, at pagkatapos ay tumingin sa labas kung saan nakita niya si Dodge na nagmamaneho palayo. Hinabol siya ni Carter sa kalsada at hindi nagtagal ay nabutas niya ang isa sa mga gulong ng sasakyan na nagpabagal nito. Pagkatapos ay tumalon siya sa taxi at sinubukang sakalin si Dodge mula sa likuran. Sa desperadong paraan na iligtas ang kanyang sarili, pinabilis ni Dodge ang sasakyan at bumangga sa puno. Kahit papaano ay nagawang iligtas ang sarili mula sa anumang malubhang pinsala. Pagkatapos ay nilapitan niya ang nasugatan na si Carter, na nangangakong papatayin siya sa susunod. Dahil sa pagbabanta ng psychologist na gagantihan si Val, nawalan ng kontrol si Dodge at binasag ang kanyang ulo gamit ang cinder block. Pagkaraan ng ilang sandali, iniulat ni Connell ang insidenteng ito kay Miles bago iniligpit ang katawan ni Carter. Samantala, nagtungo si Val upang siyasatin ang lokasyon na binanggit sa business card at nakitang walang laman ang gusali. Nakita natin si Dodge na nagnakaw ng tiket at pumasok sa barko habang nagtatago kay Reagan. Dahil sa matinding pagod at gutom, pumunta siya sa kusina para kumuha ng pagkain kung saan nakatagpo niya ang pang-apat na hunter, si Kennedy, na dalubhasa sa martial arts. Hindi nagaksaya ng oras, inatake niya si Dodge, na walang kahirap-hirap na nang ibabaw sa laban. Ngunit nang malapit na siyang patayin ni Kennedy, nagawa niyang sunugin ang damit nito at tumakbo patungo sa bubong. Nang mapansin niya na papalapit na sila sa tulay, naglambitin siya dito. Sinubukan ni Kennedy na sundan siya ngunit sinipa niya ang kamay nito, itinapon siya sa tubig. Matapos magtiis ng ilang oras sa walang humpay na pagtugis, halos bumigay siya matinding pagod, kaya nagpa siya siyang sumuko. Maya-maya lang, may paparating na sasakyan, at nakaramdam siya ng kaginhawaan nang malaman na ito ay si Luger. Sumakay si Dodge sa kotse at ininom ang isang bote ng tubig, sa wakas ay napawi ang kanyang uhaw. Nagtanong si Luger kung ano ang nangyayari, ngunit sumagot lang si Dodge na magmaneho sa paligid para sa susunod na oras. Sa gitna ng pag-uusap nila, hinabol sila ni Nixon. Napagtanto na nasa panganib din ang buhay ng matalik na kaibigan, tumalon si Dodge mula sa kotse at tumakas. Habang tumatakbo, nahuli siya ng grupo ng mga masasamang loob at dinala siya sa kanilang hideout. Tiningnan ng mga magnanakaw ang kanyang cellphone kung saan natuklasan nila ang 15 milyon sa kanyang bank account. Bilang karagdagan, sinabi nila na ang gamot ay peke, na ikinagulat ni Dodge. Gayunpaman, ang mga magnanakaw ay interesado lamang sa pera niya at inutusan na ilipat niya ito kaagad. Sa loob lamang ng 2 minuto bago malantad ang kanyang lokasyon, sinubukan ni Dodge na balaan ang mga magnanakaw tungkol sa paparating na panganib. Ngunit hindi sila naniwala at sa halip ay sinimulan siyang bugbugin. Sa sandaling iyon, nag-ambala sila ni LBJ, ang panghuling hunter, na nagpaputok at sunod-sunod na pinabagsak ang mga magnanakaw. Ngunit nang papatayin na niya si Dodge, binaril siya ng sugatang magnanakaw mula sa likuran na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa resulta ng kaganapang ito, pumunta si Dodge sa parehong ospital kung saan siya na-admit dati at nagtanong sa nurse tungkol sa gamot niya. Laking gulat niya nang kumpirmahin ng nurse na peke ang mga gamot at wala silang record na na-admit siya doon. Dahil dito, napagtanto niya na hindi totoo ang nakamamatay na karamdaman at sinet up siya upang tanggapin ang laro. Agad niyang tinawagan si Miles para kamprontahin siya tungkol sa panlilinlang at binantaan. Gayunpaman, nananatiling hindi natinag si Miles at iginiit na hindi alam ni Dodge ang tunay na pangalan niya at kung saan niya ito mahahanap. Samantala, alam ni Miles ang lahat ng tungkol kay Dodge at sa pamilya niya. Habang nag-uusap sila, isiniwalat ni Miles ang isa pang nakakagulat na paghahayag. Si Luger ang tumanggap ng $50,000 para idroga si Dodge at mapilitan siyang lumahok sa laro. Ang boss ng krimen ay nagsabi rin na kumpletuhin ang hunting game at nangakong palalayain siya pagkatapos nito. Nang malaman ang lahat ng ito, mabilis na tinawagan ni Dodge si Val mula sa booth ng telepono at ipinaliwanag ang lahat ng maikli. Ibinunyag din niya ang pagkakasangkot ni Luger sa lahat ng ito at binalaan siya na lumayo sa kanya.
Nang marinig ito, si Val, na kasalukuyang nasa lugar ni Luger, ay agad na lumayo. Ngunit sa daan, dinukot siya ng mga peking pulis at dinala siya kay Miles bilang hostage. Sa natitirang 70 minuto bago matapos ang laro, nag-set up si Dodge ng mga bitag sa inabandonang gusali upang patayin ang mga natitirang hunter, sina Nixon, Reagan, at Kennedy. Hindi nagtagal, dumating silang tatlo sa lokasyon at sabik na nagtungo doon upang itumba ang kanilang biktima. Si Reagan ang unang nakahanap kay Dodge. Nagkagulo sila hanggang sa mahuli ng bitag ang kamay ng hunter. Ilang sandali pa, si Dodge ay nilapitan ni Kennedy mula sa likuran. Ngunit bago siya maatake nito, dumating si Luger sa takdang oras at binaril si Kennedy hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Luger na inosente siya, sinabing hindi niya nilinlang si Dodge at niloko lang siya ni Miles tungkol dito. Ang matalik na magkaibigan ay lumabas ng gusali, ngunit bago iyon ay pinasabog nila ang lugar. Ikinamatay ni Reagan ang pagsabog, habang si Nixon ay muntik nang hindi makatakas. Pagkatapos ng insidenteng ito, dumating si Connell sa pinangyarihan upang linisin ang ebidensya gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli siya ni Dodge, na may nakatutok na baril at gustong malaman ang kinaroroonan ng asawa. Bilang tugon, isiniwalat ni Connell na dinala siya sa Carrington. Sa impormasyong ito, nagmamadaling pumunta si Dodge sa gusali at nahanap ang asawa na nakagapos. Mabilis niyang pinalaya ito at emosyonal na niyakap siya. Gayunpaman, biglang nag-ambala ang kanilang sandali nang dumating si Nixon. Hinabol niya si Dodge sa rooftop at kalaunan ay nak-corner siya. Habang naglalaban sila, dumulas si Dodge at kumapit sa gilid ng gusali. Pagkatapos ay naghanda si Nixon na saksakin siya, ngunit kasabay nito, nakita niya ang pagsikat ng araw. Dahil dito, itinabi niya ang sandata at magalang na tinulungan si Dodge sa pamamagitan ng paghila sa kanya pataas. Lumalabas na 24 na oras na at natapos na ang laro. Binati siya ni Nixon para sa magandang laro at umalis. Pagkatapos nito, muling nagkasama ang mag-asawa, at ang dalawa ay nagbahagi ng emosyonal na yakap. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miles, na binati si Dodge para sa pagkapanalo sa laro pati na rin ang premyong pera. Nagtapos ang unang season habang papunta si Miles sa ibang lungsod para maghanap ng bagong biktima para sa isa pang laro. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.